Isang matinis na tunog mula sa mikropono ang bumasag sa marangyang katahimikan ng ballroom. Natahimik ang lahat, ngunit ang mga mata ni Elena ay nakapako lamang sa isang direksyon, sa entablado, kung saan nakatayo ang kanyang asawa, si Marco Reyes, ang bagong upo at pinakabatang CEO ng kanilang kumpanya. Guwapo, matipuno, at nag-uumapaw sa karisma. Sa paningin ng lahat, siya ang perpektong pinuno. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong mag-asawa. Pero habang pinagmamasdan niya ang lalaking paulit-ulit na pinasalamatan ang mga board members, mga investor, at ang kanyang napakasuportibong asawa, may kung anong lamig ang gumapang sa puso ni Elena. Dapat sana ay nag-uumapaw siya sa pagmamalaki. Dapat sana ay kasama siya sa tagumpay na yon. Ngunit ang nararamdaman niya ay isang malalim na espasyo, isang guwang sa pagitan nila na hindi kayang tawirin ng mga palakpak at papuri. Siya ang multo sa likod ng trono. Siya ang nagpuyat. Siya ang gumawa ng mga plano. Siya ang nagsakripisyo ng sarili niyang pangarap para buuin ang pangarap ni Marco. Ngayon, heto siya, isang magandang palamuti na lang sa sulok ng tagumpay nito. Naalala niya kanina lang, sa kanilang silid, habang maingat niyang inaayos ang kurbata nito. Perfect! Bulong niya, hinahaplos ang mamahaling tela. Ngumiti si Marco sa salamin, isang ngasang ngiting hindi umabot sa mga mata. Salamat, mahal. You always know what's best for me. Pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone at mabilis na nagtipa na para bang mas mahalaga pa ang mensahe na yon kaysa sa sandali nilang dalawa. Ang lamig na naramdaman niya kanina ay bumalik, mas matindi. Elena, my friend, bakit ka nag-iisa rito? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Trixie, ang kanyang matalik na kaibigan, na may dalang dalawang kopita ng champagne. Inabutan siya nito ng isa. Nakakabingi ang palakpakan. Pilit na ngumiti si Elena. You deserve that applause more than anyone, sabi ni Trixie. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng chandelier. Dapat nga nandoon ka sa tabi niya sa entablado. May kung anong kirot sa sinabi ni Trixie, pero iwinaksi yun ni Elena. Kaibigan niya ito. Nag-aalala lang ito para sa kanya. Okay lang. This is his moment. Lagi na lang moment niya. Halos pabulong na, sabi ni Trixie bago ito tumawa ng pilit. Anyway, let's toast para sa tagumpay ng kumpanya. Itinaas ni Elena ang kanyang kopita, ngunit pakiramdam niya ay lason ang kanyang iniinom. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang sumakit ang ulo ni Elena. Ang ingay, ang mga pekeng na manangiti, ang bigat sa kanyang dibdib, lahat ay naghahalo-halo. Excuse me, Trixie, pupunta lang ako sa powder room. Paalam niya. Habang naglalakad palayo, naramdaman niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Pagod na siya. Pagod na siyang magpanggap na lahat ay maayos. Paglabas niya ng banyo, hindi siya bumalik agad sa ballroom. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na veranda na nakakonekta sa hallway. Kailangan niya ng hangin. Sariwang hangin na papawi sa bigat na kanyang nararamdaman. Nakatayo siya roon, nakapikit. Nang may marinig siyang mga boses mula sa kabilang bahagi ng beranda, natatabingan ng malalaking halaman, isang boses ng lalaki, pamilyar, kay Marco. Malapit na, konting tiis na lang. Ang mahalaga, nasa atin na ang tiwala ng lahat. Paano kung maghinala siya? Boses naman ng isang babae, kay Trixie. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, dumadagundong sa kanyang mga tainga. Hindi iyan. May pagtatawa sa boses ni Marco. Masyado siyang abala sa pagiging perpektong asawa. Hindi niya mapapansin at kapag dumating ang perpektong tiyempo, wala na siyang magagawa. Walang-wala siya. Narinig ni Elena ang halakhak ni Trixie, isang halakhak na tila tumutusok sa kanyang puso. I can't wait. Matagal ko nang pinangarap to. Hindi na niya kayang makinig pa. Dahan-dahan siyang umatras,
Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Bago pa man siya tuluyang makalayo, nagpa siyang harapin ang mga ito. Kailangan niyang malaman kung anong ibig sabihin ng kanilang mga sinabi. Humakbang siya palabas, mula sa likod ng mga halaman, sinubukang maging kalmado ang itsura. Marco? Trixie? Nandito lang pala kayo. Gulat. Iyon ang unang emosyon na nakita niya sa kanilang mga mukha. Gulat na mabilis na napalitan ng pagkataranta. Mahal, sabi ni Marco. Lumapit agad sa kanya at inakbayan siya. Hinanap ka namin. Okay ka lang ba? Oo, medyo sumakit lang ang ulo ko, sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng asawa at ng kanyang kaibigan. Oh my gosh, Elena, you should have told me, sabi naman ni Trixie, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Pinag-uusapan lang namin ni Sir Marco yung surprise birthday party na plano namin para sa'yo. Muntik mo nang malaman. Nagtawanan sila. Isang tawang pilit at walang buhay. Isang surprise party. Iyon ang palusot nila. Napakababaw. Pero sa harap ng maraming tao, ano ang magagawa niya? Ngumiti si Elena. Isang pilit na ngiti. Talaga? Nakaka-excite naman. Pero sa loob niya, ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Nang gabing iyon, sa kanilang malawak at tahimik na tahanan, pinanood ni Elena ang asawa niyang mahimbing na natutulog. Ang perpektong mukha, ang payapang paghinga. Sino ba talaga ang lalaking ito? Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table. At habang tinititigan ang natutulog na si Marco, isang email notification ang biglang lumitaw sa kanyang screen. Galing sa bangko. Isang credit card transaction alert. Binuksan niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. Isang malaking halaga ang binayaran sa isang kilalang jewelry store. Ang binili. Isang kwintas na may pendant na diamante. Isang kwintas na hindi niya kailanman nakita o natanggap. Itinago niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang tumayo at lumayo sa kama. Tinitingnan ang lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong buhay. Ang lalaking natutulog ngayon sa kanilang kama ay hindi na ang Marco na kanyang pinakasalan. Isa na itong estranghero. At sa puso ni Elena, alam niyang ang bulong na narinig niya sa hangin kanina ay isang sigaw ng katotohanan na hindi na niya maaring takasan pa. Hindi nakatulog si Elena. Ang imahe ng email sa kanyang cellphone ay tila nakatatak sa kanyang isipan. Paulit-ulit na ipinapaalala ang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang almusal, kinaumagahan, ay isang pagpapanggap. Ngumiti siya, nagtimpla ng kape para kay Marco, at umaktong normal, habang sa loob-loob niya ay nag-aalab ang isang digmaan. Marco? Sinimulan niya sa pinakamahinahong boses na kaya niyang tipunin. May natanggap akong email kagabi tungkol sa isang credit card transaction para sa isang mamahaling kwintas. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Marco habang nagbabasa ito ng dyaryo. That, sabi nito na hindi man lang tumitingin sa kanya. It's a corporate gift para sa asawa ng isang importanteng kliyente sa Japan. Huwag mo nang intindihin yun, mahal. Ganoon lang. Isang mabilis na sagot. Isang sagot na perpektong nagtatakip sa anumang baho ng kasinungalingan. Ngumiti si Elena. Okay, natanong ko lang. Pero ang sagot na yun ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas ng loob na kailangan niya. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng paghihinala. Isa na itong misyon. Pagkaalis ni Marco papunta sa opisina, pumasok si Elena sa kanilang walk-in closet. Isang espasyong puno ng mga magagandang damit at gamit na ngayon ay parang walang kabuluhan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Trixie. Friend! Masayang bati sa kabilang linya. Napatawag ka? Trixie, I think I'm going crazy, sabi ni Elena.
Ginagaya ang boses ng isang babaeng nalilito at takot. May nakita akong credit card bill ni Marco. Bumili siya ng kwintas, pero sabi niya para raw sa kliyente. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Trixie. Elena, hindi ba't napag-usapan na natin to? Baka naman stressed ka lang talaga sa mga nangyayari. Marco loves you. Kailangan mo lang magtiwala sa kanya. Huwag mong sirain ang pagsasama ninyo dahil lang sa mga walang basehang hinala. Bawat salita ni Trixie ay isang patalim. Hindi ito payo ng isang kaibigan. Ito ay manipulasyon. Siguro nga, mahinang sagot ni Elena. Salamat, Trixie. Kailangan ko lang sigurong marinig yan. Pagkababa ng tawag, napapikit si Elena. Malinaw na. Mag-isa siya sa laban na ito. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Marco, inilagay sa isang mamahaling lunchbox at nag-ayos ng sarili. Kung gusto nilang maglaro, maglalaro siya. Ma'am Elena, what a surprise! Bati ng sekretarya ni Marco, si Cindy. Hi Cindy, I brought Marco a special lunch. Is he in a meeting? Tanong ni Elena, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot. Yes ma'am, pero sandali lang daw po yon. Gusto niyo po bang hintayin siya sa loob ng office niya? That would be lovely. Thank you, sabi ni Elena. Pagpasok sa malawak na opisina ni Marco, isang opisina na siya mismo ang tumulong magdisenyo. Nakaramdam siya ng panlalamig. Ang mga pader na dati simbolo ng kanilang pinagsamang pangarap ay tila mga pader ngayon ng isang kulungan. Inilapag niya ang lunchbox sa mesa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na ginagala ang bawat sulok ng kwarto. Saan? Saan niya itatago ang ebidensya? Ang kanyang tingin ay napunta sa mamahaling leather briefcase ni Marco na nakapatong sa isang upuan. Mabilis siyang kumilos. Bawat segundo ay mahalaga. Dahan-dahan niyang binuksan ang briefcase. Nanginginig ang mga kamay sa kaba. Mga dokumento, papeles ng kumpanya, isang laptop. Patuloy siyang naghahanap. Kinakapa ang bawat bulsa, ang bawat siwang. At doon, sa isang sikretong bulsa sa loob ng briefcase, may nakapa siyang isang nakatuping papel. Ang puso niya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Inilabas niya ito. Isang resibo mula sa isang 5-star hotel. Hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang mga detalye na nakasulat dito. Guest name, Mr. Marco Reyes Room. Type, Deluxe, Double Suite. Room service, dinner for 2, 1 bottle of champagne. At ang petsa. Ang petsa sa resibo ay tumutugma sa araw na sinabi niyang mag-isa siyang pumunta sa Cebu para sa isang importanteng business trip. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Maingat niyang ibinalik sa dati ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang camera, at mabilis na kinuhanan ng litrato ang resibo mula sa iba't ibang anggulo. Malinaw. Hindi maikakaila. Isinara niya ang briefcase at umupo sa sofa. Sakto namang bumukas ang pinto. Mahal, gulat na sabi ni Marco. Anong ginagawa mo rito? Tumayo si Elena. Isang matamis na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang lunchbox. Surprise! Dinalhan kita ng paborito mo. Ang kaluwagan sa mukha ni Marco ay halatang halata. Lumapit ito at niyakap siya. You're the best wife, Elena. The best. Sa loob ng yakap na yon, isang yakap na puno ng kasinungalingan, naramdaman ni Elena ang yelo na bumabalot sa kanyang puso. I know, bulong niya. Pagkatapos ng ilang minutong pagkukunwari, nagpaalam na siyang aalis. May kailangan pa akong asikasuhin. Enjoy your lunch, mahal. Habang naglalakad siya palabas sa mahabang hallway ng mga executive, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang panaginip. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Alam na niya ang gagawin. Nang malapit na siya sa elevator,
Bigla siyang napatigil. Sa dulo ng hallway, nakasandal sa pader, nakatayo si Tyron. Si Tyron na palaging tahimik sa mga board meetings. Ang misteryosong investor na bihira niyang makitang ngumiti. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagtaka. Tumingin lang ito sa kanya. Isang tingin na tila tumatagos sa lahat ng kanyang pagkukunwari. Isang tingin na parang alam nito kung ano ang kanyang ginawa at kung bakit niya iyon ginawa. Pinanatili ni Elena ang kanyang postura at nagpatuloy sa paglakad. Ngunit habang papasok siya sa elevator, hindi niya maiwasang isipin ang lalaking iyon at ang hindi maipaliwanag na ekspresyon sa mga mata nito. Ang bawat sulok ng paborito nilang kafe ay puno ng alaala. Dito sila unang nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Dito umiyak si Elena sa balikat ni Trixie noong una siyang nabigo sa isang business proposal. Dito rin sila sabay na tumawa hanggang sa sumakit ang kanilang mga tiyan. Ngayon, habang hinihintay niya si Trixie, pakiramdam ni Elena ay nasa loob siya ng isang museo ng kasinungalingan. Ang bawat masasayang alaala ay nababalutan na ngayon ng maitim na anino ng pagdududa. Dumating si Trixie na may malapad na ngiti. Dala ang kanyang karaniwang sigla. "Friend, sorry, I'm late. Grabe ang traffic." Umupo ito sa tapat niya at agad na hinawakan ang kanyang kamay. "So what's wrong? You sounded so worried on the phone." Huminga ng malalim si Elena. Oras na para sa huling pagsubok. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang sobre at dahan-dahang inilipat sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang orihinal na resibo, kundi isang kopya kung saan maingat niyang tinakpan ang pangalan at address ng hotel. "Nakita ko to sa ilalim ng upuan sa kotse ni Marco." Pagsisinungaling niya, hinayaang mangilid ang mga luha sa kanyang mata para maging mas kapani-paniwala. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Trixie." Kinuha ni Trixie ang papel. Ang nangiti sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho habang binabasa ang mga detalye. "Oh my God, friend, what is this?" Isang resibo para sa 2 tao. Sa petsa na sinabi niyang mag-isa lang siya. Ibinalik ni Trixie ang resibo sa mesa. Ang mukha nito ay nagpapakita ng isang perpektong timpla ng gulat at awa. "Elena, baka naman may kasama siyang kliyente? You know how Marco is. Gagawin niya ang lahat para sa kumpanya. Dinner for 2? Champagne? Sa isang deluxe suite, Trixie?" Git ni Elena. Ang boses ay nanginginig. Napabuntong hininga si Trixie. Inabot nitong muli ang kamay ni Elena. "Look, ayokong mag-isip ka ng masama. Pero, hindi mo ba naisip na baka naman sadyang nagkamali lang ang hotel? Or maybe Marco is telling the truth. Mahirap paniwalaan, I know. Pero ang pagdudahan mo siya ng walang matibay na ebidensya. Baka yan pa ang sumira sa inyo." Ang bawat salita ni Trixie ay tila isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa kanyang likod. Ipinagtatanggol niya si Marco. Tinatawag niyang walang basihan ang isang malinaw na katibayan. Hinayaan ni Elena na bumagsak ang isang butil ng luha. "Pero nasasaktan ako, Trixie. Paano kung may babae na talaga siya?" Dito na nagkamali si Trixie. Sa sobrang pagnanais nitong kumalmahin si Elena at ilayo ang hinala sa katotohanan, naging kampante ito. "Elena, listen to me." Seryosong sabi ni Trixie, halos pagalit na ang tono. "Huwag kang padalos-dalos. Look, baka naman pagod lang talaga si Marco at gusto niyang mapag-isa sa Grand Majestic Hotel. Alam mo na, para makapag-isip, masyadong malaki ang pressure sa kanya bilang CEO. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga luha ni Elena ay biglang tumigil sa pagpatak. Itinaas niya ang kanyang tingin, malamig at walang emosyon. "Paano mo nalaman kung saang hotel?" Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Biglang namutla si Trixie. Ang kanyang mga mata
ay nagpapakita ng biglaang pagkataranta. Ano? I mean, di ba lahat naman ng business meetings ginagawa sa mga ganoong hotel? I was just guessing. Nag-assume lang ako. Pagkakaila nito, ang boses ay nagiging matinis. Hindi na sumagot si Elena. Nakita na niya ang lahat ng kailangan niyang makita. Sa isang iglap, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyang nabasag. Ang sakit ay napakalalim, ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may ibang umuusbong. Isang bagay na malamig, matigas, at mapanganib. Dahan-dahan siyang tumayo. Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Trixie. Uuwi na ako. Kalmadong sagot ni Elena. Kumuha siya ng pera mula sa kanyang pitaka at inilapag sa mesa. Sapat para sa 2 kape na hindi man lang nila nagalaw. Tapos na ang pag-uusap na ito. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Trixie. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kafe. Hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo ay isang paghakbang palayo sa dating Elena. Ang babaeng umiiyak, ang babaeng nagtitiwala, ang babaeng nagmamahal, nang walang pag-aalinlangan. Lahat sila ay naiwan sa mesang iyon, kasama ang kanyang taksil na kaibigan. Pag-uwi, sa kanilang tahimik na bahay, hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Pumunta siya sa kanyang study room, isang lugar na matagal na niyang hindi ginagamit. Binuksan niya ang isang nakakandadong drawer sa kanyang mesa. Sa loob nito ay may isang maliit na itim na kahon. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob ay may isang maliit na voice recorder, kasing laki lang ng kanyang hinlalaki. Isang bagay na binili niya 2 linggo na ang nakakaraan dahil sa isang maliit na hinala. At itinago sa ilalim ng mesa sa study room ni Marco. Umupo siya sa kanyang upuan. Isinuot ang earphones. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang pulso ay kalmado. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play button Ang unang tunog mula sa earphones ay isang mahinang static na sinundan ng kaluskos. At pagkatapos, nagsimula ang pagtatanghal. Una ay ang mga boses na inaasahan na niya. Ang malambing na boses ni Marco, ang malanding tawa ni Trixie. Mga salitang matatamis, ngunit puno ng lason. Mga pangako ng pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng kanyang puso. Nakinig si Elena, walang emosyon. Bawat I love you ni Marco para kay Trixie ay isang kumpirmasyon. Bawat halakhak ni Trixie ay isang patunay. Ang sakit ay nandoon. Isang mapurol na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit ito ay isang sakit na inihanda na niya ang sarili. Ito ang sakit ng isang asawang niloko. Pero hindi doon natapos ang usapan. So, kailan ba natin sisimulan ng phase 2? Tanong ni Trixie. Ang boses ay nagbago mula sa pagiging malandi tungo sa pagiging sakim. Patience, my love, sagot ni Marco. The corporate accounts are almost ready. Ilang linggo na lang. Maililipat na natin ang pondo sa offshore account. Walang makakatrace. Pondo? Offshore account? Ang kirot sa dibdib ni Elena ay napalitan ng panlalamig. Hindi lang ito tungkol sa babae. Tungkol din ito sa pera, sa kumpanyang pareho nilang itinatag. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang tuluyang wawasak sa lahat ng natitira sa kanyang kaluluwa. Paano si Elena? Tanong ni Trixie. Hindi naman yan basta-basta papayag na mawalan ng kontrol sa kumpanya. Malaki pa rin ang shares niya. Isang sandaling katahimikan. At nang muling magsalita si Marco, ang boses nito ay malamig at walang anumang bakas ng pagmamahal na minsan nitong ipinangako sa kanya. That's where the doctor comes in, sabi ni Marco. Nakausap ko na siya. Handa na ang mga papeles. Ang kailangan lang natin ay i-pressure siya ng konti. The Concerned Husband Act is working. Naniniwala na masyado siyang emotional at stressed lately. A mental evaluation? May pananabik sa boses ni Trixie. Brilliant, Marco. Absolutely brilliant. She will be diagnosed with severe anxiety and depression.
with signs of paranoia. Pagpapatuloy ni Marco na para bang nagbabasa lang ng isang business report. The doctor will recommend a long period of rest. Sasabihin natin na, for her own good, kailangan niyang pansamantalang ipasa sa akin ang kanyang voting rights sa board. She will sign the papers willingly. Para sa sarili niyang kapakanan, nabitawan ni Elena ang recorder. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy, gumawa ng isang malakas na kalabog sa katahimikan ng silid. Ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang nag-uulit-ulit na mga salita sa kanyang isipan. Severe anxiety and depression. Paranoia. For her own good. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa silid ay biglang naging makapal at mabigat na para bang sinusubukan siyang sakalin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang mundo sa paligid niya ay umikot at ang tanging matatag na bagay ay ang sahig na kanyang kinauupuan. Ito na pala yun. Ang tunay na plano. Ang huling pagtataksil. Hindi lang nila ninanakaw ang kanyang pera. Hindi lang nila ninanakaw ang kanyang asawa. Ninanakaw nila ang kanyang pagkatao, ang kanyang katinuan. Gusto nilang burahin si Elena Reyes. Gusto nilang palitan siya ng isang baliw, isang kaawa-awang babae na kailangang ikulong at kontrolin. Isang multo sa sarili niyang buhay habang sila ay nagpapakasasa sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi ito tawa ng saya. Ito ay isang tunog na basag, puno ng sakit at pagkamuhi. Isang tawa na magpapatayo ng balahibo sa sino mang makakarinig. Tumigil ang panginginig ng kanyang katawan. Ang matinding takot ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Isang nagyayelong galit. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumakad siya patungo sa malaking salamin sa gilid ng silid. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na niya kilala. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng pagmamahal o kalungkutan. Ang mga ito ay walang laman, maliban sa isang nag-aapoy na determinasyon. Isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Pinunasan niya ang luhang, hindi naman pala pumatak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Ang babaeng inakala nilang mahina. Ang babaeng minamaliit nila. Ang asawang sunod-sunuran. Ang babaeng yon ay namatay na sa sandaling pinindot niya ang play button. Huminga siya ng malalim. Ang paghinga niya ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Puno ng layunin. Hindi ito pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay deklarasyon ng giyera. At sa isang giyera, hindi ka maaaring lumaban ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Binuksan niya ito at binura ang lahat ng tawag, lahat ng mensahe, lahat ng bakas ng kanyang mga pinaghihinalaan. Pagkatapos ay kinuha niya ang SIM card at binali sa gitna. Inihulog niya ang mga piraso sa basurahan. Pumunta siya sa kanyang aparador at kumuha ng isang maliit na kahon na matagal nang nakatago. Sa loob nito ay isang bagong-bagong burner phone, isang bagay na binili niya para sa emergency. Hindi niya akalain na ang emergency ay ang mismong buhay niya. Isinalpak niya ang bagong SIM card. Binuksan ang telepono. Walang contacts, walang mensahe. Malinis. Naglakad siya papunta sa bintana. Tinitingnan ang kadiliman sa labas. May isang numero lang sa kanyang isipan. Isang numerong matagal na niyang sinasaulo para sa isang pagkakataong hindi niya inaasahang darating. Itinipa niya ang mga numero, isa-isa. Itinaas niya ang telepono sa kanyang tainga. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. At pagkatapos, isang kalmado at malalim na boses ang sumagot. Hello? Nagbago ang anyo ng mukha ni Elena. Ang dating malambot niyang ekspresyon ay napalitan ng isang matigas na maskara. Mr. Tyrone, sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay banyaga sa kanyang pandinig. Malamig, kontrolado, at puno ng bakal. This is Elena Reyes. I need your help. Ang napagkasunduan nilang tagpuan ay isang pedestrian bridge, isang arko ng semento
at bakal na tumatawid sa isang abalang kalsada. Ngunit sa gabi ay halos walang taong dumaraan. Perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Naunang dumating si Elena. Sumandal siya sa malamig na rehas, pinagmamasdan ang agos ng mga ilaw ng sasakyan sa ibaba. Ang bawat pulang ilaw ay parang patak ng dugo sa madilim na aspalto. Ang bawat berdeng ilaw ay isang paalala na kailangan niyang sumulong. Hindi siya lumingon nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. Amoy pa lang nito, isang malinis at banayad na amoy. Hindi ang mabigat na pabango na laging gamit ni Marco ay sapat na para malaman niyang si Tyrone na iyon. Salamat sa pagpunta, basag ni Tyrone sa katahimikan. Wala akong panahon para sa formalidad. Diretsong sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa kalsada. Alam mo kung bakit ako tumawag. Ang tanong ay, bakit ka sumagot? Huminga ng malalim si Tyrone dahil matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. Sa wakas ay hinarap siya ni Elena. Ang mukha ni Tyrone ay seryoso sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Wala itong bahid ng awa o pagnanasa. Ang nakikita niya lang ay isang hindi maipaliwanag na intensidad. Nakita mo ako sa opisina ni Marco kanina, sabi ni Elena. Alam mong may ginawa ako. Hindi ito tanong, isa itong paghahayag. Tumango si Tyrone. Nakita kitang lumabas mula sa opisina niya na may dalang bagong apoy sa iyong mga mata. Isang apoy na matagal ko nang gustong makita. Kumunot ang noo ni Elena. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Makinig ka, Elena. Bawat salitang sasabihin ko ay katotohanan. Pagkatapos, nasa sayo na kung maniniwala ka o hindi. Itinuon ni Elena ang buong atensyon sa kanya. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa sa anumang kasinungalingan o panlilinlang. Ang pangalan ng ama ko ay Ricardo Sandoval. Panimula ni Tyrone. Ang pangalan ay tumama kay Elena na parang kidlat. Ricardo Sandoval, ang pinakamatalik na kaibigan at business partner ng kanyang yumaong ama. Ang taong bigla na lang nawala matapos malugi ang kanilang unang kumpanya. Si Tito Ricardo? Halos pabulong na tanong ni Elena. Inilabas ni Tyrone ang kanyang wallet. Mula dito, kumuha siya ng isang luma at medyo kupas na litrato. Ipinakita niya ito kay Elena. Nasa litrato ang dalawang binatang lalaki, magkaakbay. Ang mga muka ay puno ng pangarap at pag-asa, ang kanyang ama, at si Ricardo Sandoval. Ang kwento ay ibinenta niya ang shares niya at iniwan ang tatay mo sa ere. Malungkot na sabi ni Tyrone. Pero hindi iyon ang totoo. Pinilit siyang magbenta. Tinakot. Inipit ng isang karibal sa negosyo na gustong makuha ang teknolohiya na sila ang nag-develop. At sino ang karibal na yon? Tanong ni Elena, kahit na may hinala na siya sa sagot. Ang mentor ni Marco Reyes. Naramdaman ni Elena na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang lahat ay konektado pala. Mula noon, palihim kong binantayan ang kumpanya ninyo. Pagpapatuloy ni Tyrone, hindi para maghiganti, kundi para protektahan ang naiwang legacy ng dalawang magkaibigan. Nakita ko kung paano kaunti-unting itinulak ni Marco palayo. Nakita ko ang unti-unti niyang pag-angkin sa lahat ng pinaghirapan mo. At nang pumasok si Trixie sa eksena, alam ko na, inulit lang ng kasaysayan ang sarili nito. Tinitigan ni Elena si Tyrone. Ang lalaking dati isang anino lang sa mga board meetings ay biglang nagkaroon ng mukha, ng kwento, ng dahilan. Bakit kita pagkakatiwalaan? Tanong ni Elena, ang huling depensa ng kanyang wasak na puso. Paano ko malalaman na hindi ka lang isa pang ahas na naghihintay ng pagkakataon? Hindi nasaktan si Tyrone sa tanong. Sa halip, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiting malungkot
ngunit puno ng pag-unawa. Dahil wala akong planong agawin ang trono, ang gusto ko lang ay tulungan ng reyna na mabawi ito. Ibinulsa ni Tyrone ang kanyang wallet. May kinuha siyang isang maliit na bagay mula sa kanyang coat. Isang itim na USB flash drive. Inilahad niya ito kay Elena. Hindi ako naparito na walang dala. Nandyan ang mga kopya ng bank statements ng mga offshore accounts na binuksan ni Marco gamit ang mga pekeng pangalan. Nandyan din ang mga flight records niya kasama si Trixie sa mga araw na sinasabi niyang mag-isa lang siya. Nag-alinlangan si Elena, ngunit sa huli ay kinuha niya ang USB. Ang lamig ng metal ay tila isang piraso ng pag-asa sa kanyang palad. "Makinig ka," seryosong sabi ni Tyrone. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. "Hindi ito magiging madali. Gagamitin nila ang lahat laban sa'yo. Pero sa ngayon, kailangan mong magpanggap. Maging ang asawang mapagmahal, ang kaibigang nagtitiwala. Hayaan mo silang maging kampante." Tumango si Elena, mahigpit na hawak ang USB. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng isang bagay maliban sa sakit at galit. Isang maliit na kislap, pag-asa. "Salamat," sabi niya. Ang salitang halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Tumalikod si Tyrone para umalis. Ngunit bago ito humakbang, huminto ito at muling lumingon. "Elena," sabi nito, "ang hawak mo, panimula pa lang yan." Ang unang hakbang sa isang perpektong paghihiganti ay ang pagiging isang perpektong biktima. Nang gabing iyon, ipinagluto ni Elena si Marco ng kanyang paboritong steak. Inayos niya ang mesa na parabang sila ay nasa isang mamahaling restaurant. May kandila, may alak. Pag-upo ni Marco sa hapagkainan, ang mukha nito ay puno ng pagtataka. "Anong meron, mahal?" Huminga ng malalim si Elena. "Ito na. Oras na para umarte. Gusto ko lang humingi ng tawad," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. "These past few weeks, I've been so difficult. Nagdududa, selosa. Marco, I'm sorry, masyado yata akong na-pressure. Ako yata ang may problema." Nakita ni Elena ang pagbabago sa mga mata ni Marco. Ang pag-iingat ay napalitan ng pagiging kampante. Ang pagkairita ay napalitan ng awa. Isang mapagmataas na awa. Kumagat siya sa pain. Hinaplos ni Marco ang kanyang kamay. "Shh! It's okay. Naiintindihan ko. Malaki ang pressure sa ating lahat. Ang mahalaga ay alam mong nandito lang ako. Nandito lang kami para sa'yo." "Kami." Ang salitang yun ay parang lason sa kanyang pandinig. Ngumiti si Elena, isang ngiting malungkot at puno ng pagsisisi. "Thank you, mahal. I'll try to be better." Kinabukasan, isinagawa niya ang ikalawang bahagi ng plano. Tinawagan niya si Trixie. "Friend, pwede ba tayong mag-usap?" sabi ni Elena. Ang boses ay parang isang taong pagod na sa pakikipaglaban. "Of course, Elena. Anything for you." "Ano yon?" "Inisip ko yung mga sinabi mo." Pagpapatuloy ni Elena. Maybe you're right. Baka kailangan ko na nga ng tulong. Baka kailangan ko nang kumausap ng professional para sa anxiety ko." Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Naramdaman ni Elena ang pagpipigil ng tuwa sa boses ni Trixie nang ito'y muling magsalita. "Oh, Elena, I'm so proud of you for admitting that. That's a very brave step. Kung gusto mo, may kilala akong very good doctor. Pwede kitang samahan." "Sige, pag-iisipan ko," mahinang sagot ni Elena. "Salamat, Trixie. Salamat talaga sa pag-aalala mo." Pagkababa ng telepono, napatingin si Elena sa kawalan. Ang galing umarte ni Trixie, pero mas magaling siya. "Halimaw ka, Trixie, at isasayaw kita sa sarili mong musika hanggang sa mapagod ka at madapa." Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na sayaw. Sa umaga, si Elena ay ang asawang puno ng pag-aalala. Naghahanda ng almusal,
nag-aayos ng gamit ni Marco. Sa hapon, siya ang kaibigang nalilito. Tumatawag kay Trixie para humingi ng payo. Ngunit sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, isa siyang espiya. Sa isang madilim na parking lot ng isang grocery store, ipinarada niya ang kanyang kotse sa tabi ng sasakyan ni Tyrone. Walang nagsalita. Binuksan lang niya ang bintana. Sapat para maabot ang isang folder. Ibinigay niya ito kay Tyrone. Mga kopya ng lahat ng proyekto na personal na hinawakan ni Marco sa nakalipas na 6 na buwan. Lalo na yung mga proyektong ako dapat ang hahawak, pero ipinayo ni Trixie na ipasa ko na lang, sabi ni Elena. Kinuha ni Tyrone ang folder. Bilang kapalit, iniabot nito ang isang USB. Nandyan ang CCTV footage mula sa hotel. Malinaw na magkasama sila sa elevator. Good, sabi ni Elena. Walang emosyon, walang kilig, puro negosyo. Ito ang partnership na kailangan niya. Habang pauwi, naramdaman ni Elena ang kakaibang lakas. Siya ang may control. Siya ang nagmamanipula sa mga manipulator. Ang kanilang kayabangan, ang kanilang magiging kahinaan. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang bukas ang pinto ng study room ni Marco. May kausap ito sa telepono. Dahan-dahan siyang naglakad, sapat na malapit para marinig ang usapan. Oh, mahal. She's falling apart beautifully. May pagmamalaki sa boses ni Marco. She's completely buying it. She even suggested seeing a doctor herself. Yes, Trixie did a great job. Malapit na, mahal. Konting-konti na lang. Mapapasa atin na ang lahat. Napangisi si Elena sa dilim. Sige lang, Marco. Maniwala ka sa gusto mong paniwalaan. Tumalikod na siya para umakyat sa kanilang silid nang biglang tumunog ang doorbell. Napakunot ang noo niya. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. Sa labas, nakatayo ang isang babaeng nakaeleganting bestida na papalibutan ng 2 malaking maleta. Ang kanyang muka ay may malamig na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Ang biyenan niya, si Doña Esmeralda. Mama, gulat na tanong ni Elena. Ngumiti ng mas malapad si Doña Esmeralda, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at niyakap si Elena. Isang yakap na malamig at walang init. I heard you're not feeling well, Hiha? Bulong nito sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay may bahid ng panunuya. Kaya napagdesisyonan kong dito muna ako tumira ng ilang linggo. Humiwalay ito sa yakap at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Nandito ako para alagaan ka, Elena. Mukhang kailangan mo. Ang pagkakaroon ni Doña Esmeralda sa bahay ay parang pagkakaroon ng isang bantay na hindi kailanman natutulog. Ang bawat kilos ni Elena ay may kasamang matalas na tingin. Ang bawat salita niya ay sinusuri. Ang dating malawak nilang tahanan ay biglang naging isang kulungan na gawa sa salamin. Nagsimula ang lahat sa almusal. Ipinaghanda ni Elena ng sinangag at longganisa, ang paborito ni Marco. Ngunit nang umupo si Doña Esmeralda sa hapag, tiningnan nito ang pagkain na para bang ito ay isang uri ng dumi. Ito ba ang kinakain ninyo tuwing umaga? Tanong nito. Hindi kay Elena, kundi kay Marco. Marco, hiho, kailangan mo ng mas masustansyang pagkain. Paano mo pamamahalaan ang isang malaking kumpanya kung ang almusal mo ay ganito lang? Ma, paborito ko to, sagot ni Marco. Ngunit may halong pag-alala sa boses na para bang nahuli siyang gumagawa ng masama. Elena, hija, baling sa kanya ng biyenan, may peking ngiti. Ang isang asawa ay dapat alam kung ano ang pinakamabuti para sa kalusugan ng kanyang mister. Hindi kung ano lang ang gusto nito. Napatungo si Elena. Opo, Mama. Pasensya na po. Ngunit sa isip niya, ang gusto ni Marco ay ang kapangyarihan at ang pinakamabuti para sa kanya ay ang mawala ka sa buhay ko. Ang buong araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Kung siya ay magbabasa sa sala
Uupo si Doña Esmeralda sa tapat niya, nagkukunwaring nanonood ng telebisyon, ngunit ang mga mata ay laging sumusulyap sa kanya. Kung siya ay mag-aayos ng hardin, lalabas ito sa bintana para magpahangin. Ang komunikasyon niya kay Tyrone ay naging halos imposible. Ang burner phone na dati niyang itinatago sa ilalim ng kama ay inilipat niya sa ilalim ng mga nakatuping tuwalya sa kanyang aparador. Ang bawat pag-text ay kailangan planuhin. Ang bawat tawag ay isang malaking panganib. Isang hapon, habang si Doña Esmeralda ay abala sa pakikipagtsismisan sa telepono, nakahanap si Elena ng pagkakataon. "Maliligo lang ako," paalam niya. Dala ang telepono, pumasok siya sa banyo at ikinandado ang pinto. Binuksan niya ang shower sa pinakamalakas nitong setting. Ang tunog ng tubig ay nagsilbing takip sa kanyang gagawin. Umupo siya sa sahig, sa pinakamalayong sulok mula sa pinto, at mabilis na tinawagan si Tyrone. "Tyrone, it's me," pabulong niyang sabi. "Elena? What's wrong? You sound—" "His mother is here," putol niya. "She's watching my every move. I can't talk. I think they're planning something. Be careful, Elena. Just keep pretending. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. I have to go." Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. "Elena! Hija! Okay ka lang ba dyan? Ang tagal mo yata." Nanigas si Elena. Ang puso niya ay umakyat sa kanyang lalamunan. "Opo, Mama. Okay lang po. Matatapos na po." Sigaw niya pabalik. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. "Okay," sagot ng biyanan. Narinig ni Elena ang mga yabag nito palayo. "I have to go," ulit ni Elena kay Tyrone, at mabilis na pinatay ang tawag. Tinanggal niya ang SIM card, itinago sa isang maliit na plastic, at itinago sa likod ng isang maluwag na tiles sa pader ng banyo. Ang telepono naman ay ibinalot niya sa tuwalya. Nang gabing iyon, sa hapunan, naramdaman ni Elena ang pagbabago ng hangin. Tapos na ang maliliit na patutsada. Oras na para sa pangunahing pag-atake. "Elena, Hija," malumanay na sabi ni Doña Esmeralda. "Nag-aalala na kami sa iyo ng anak ko." Tumingin si Elena kay Marco. Ang mukha nito ay puno ng sinanay na pag-aalala. Isang perpektong maskara. "You've been under a lot of stress," pagpapatuloy ni Marco. Inaabot ang kanyang kamay. "Palagi kang pagod, malungkot. Maybe you need a real rest, isang mahabang bakasyon." At habang nagbabakasyon ka, dugtong ng kanyang biyenan, "para hindi mo na problemahin ang kumpanya, baka mas mabuting pansamantalang ipahawak mo muna kay Marco ang iyong mga responsibilidad, ang iyong voting rights, para makapag-focus ka sa pagpapagaling. Heto na." Ang bitag. Inihahain nila sa kanya sa isang plato ng pagmamahal at pag-aalala. Gusto nilang isipin niyang ito ay para sa kanyang kapakanan. Napayuko si Elena, hinayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. "Pag-iisipan ko po," sabi niya sa isang basag na boses. Tumayo siya. "Medyo nahihilo po ako. Akyat na po ako sa taas." Walang sumagot. Hinayaan lang nila siyang umalis. Sa kanilang isipan, ang laro ay tapos na. Panalo na sila. Pagpasok sa kanyang silid, sumandal siya sa nakasaradong pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Kinapa niya ang telepono sa loob ng tuwalya at inilagay sa ilalim ng kanyang unan. "Kailangan kong makaalis dito," sabi niya sa sarili. Ngunit paano? Bumukas ang pinto. Hindi man lang kumatok. Si Doña Esmeralda. "Naiwan mo ang tsinelas mo sa baba," sabi nito. Ngunit ang mga mata ay hindi sa paa ni Elena nakatingin. Ang mga mata nito ay gumagala sa buong silid na para bang may hinahanap. "Salamat po, Mama." Lumakad ang biyenan palapit sa kama. "Kailangan mong maging mas maingat sa iyong mga gamit, Elena." Inayos nito ang kumot. Inayos nito ang bedsheet. At pagkatapos, itinaas nito ang unan. Tumigil ang mundo ni Elena.
Doon, sa puting kobrekama, nakalantad ang itim at walang markang burner phone. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Esmeralda ay dahan-dahang yumuko at kinuha ang telepono. Hawak ito na para bang isang kakaibang insekto. Itinaas niya ito sa liwanag, pinag-aaralan ang bawat anggulo. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Elena. Ang pekeng pag-aalala, ang pekeng ngayang ngiti, lahat ay naglaho. Ang natira ay isang malamig at matagumpay na tingin. Isang tingin ng isang leon na sa wakas ay na-corner na ang kanyang biktima. "Ano ito, Elena?" tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. "Akala ko ay iisa lang ang cellphone mo." Hindi makapagsalita si Elena. Ang kanyang isipan ay blangko. Ang kanyang pulso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Huli na siya. Nahuli na siya. "Mama, anong nangyayari?" Pumasok si Marco sa silid, naakit ng katahimikan. Nakita niya ang telepono sa kamay ng kanyang ina at pagkatapos ay tumingin siya kay Elena. Ang maskara ng pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matigas na galit. "Sinasabi ko na nga ba?" sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at nagbabanta. "Sino ang kausap mo, Elena? Sino ang kasabwat mo?" Umiling si Elena. Umatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. "Wala. It's just an old phone." Tumawa si Doña Esmeralda, isang tawang walang kagalakan. "Huwag mo na kaming lokohin pa. Nakita na namin ang tunay mong kulay." Lumapit si Marco sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. "I try to be patient, Elena. I try to be the good husband. Pero ikaw ang sumisira sa lahat ng ito." "Hindi." Pakiusap ni Elena. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Isang tingin lang, ngunit puno ng pagkakaintindihan. "Oras na, ma," sabi ni Marco. Tumango si Doña Esmeralda. "Tatawagan ko na siya." At sa sandaling iyon, alam na ni Elena. Ang siya na tinutukoy nila ay hindi pulis, hindi abogado. Ito ay ang doktor. Ang pekeng doktor na tatapos sa kanyang buhay. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Elena ay namatay. Napaupo siya sa sahig. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Nasa bibig na siya ng leon at wala na siyang kawala. Sinubukan ni Marco na buksan ang burner phone, paulit-ulit. Ngunit sa bawat maling password na kanyang inilalagay, lalong tumitibay ang pader sa pagitan niya at ng katotohanan. Sa huli, sumuko siya, ibinato ang telepono sa kama na may halong pagkainis. Walang laman ng telepono. Tinanggal ni Elena ang SIM card, ngunit hindi na yon mahalaga. Ang pagkakaroon mismo ng telepono ay sapat ng ebidensya. "Hindi ko na kaya ito, ma," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagod at determinasyon. Masyado na siyang delikado. Kailangan na nating tapusin ito. Hindi na sumagot si Doña Esmeralda, ngunit sa tingin nito, alam na ni Elena ang lahat. Ang kanilang pag-uusap ay isang hatol na naisulat na bago pa man magsimula ang paglilitis. "Magbihis ka, Elena," utos ni Marco. Ang boses ay walang anumang lambing. "Mayroon tayong family meeting sa baba." Walang nagawa si Elena kundi sumunod. Naglakad siya pababa ng hagdanan na parang isang bilanggo na patungo sa kanyang bitayan. Ang bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Sa sala, naroon na silang lahat. Si Marco, nakatayo sa tabi ng bintana. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Si Doña Esmeralda, nakaupo sa paboritong silya nito. Ang mukha ay parang isang reyna na naghihintay sa pagpugot ng ulo ng isang taksil. At may isa pa silang kasama. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, nakasuot ng maayos na suit. May dalang leather briefcase. Ang kanyang itsura ay kalmado at professional. Ngumiti ito ng bahagya kay Elena. Isang ngiting nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. "Elena?"
This is Dr. Alcaraz. Pagpapakilala ni Marco. He's a renowned psychologist. Nakiusap akong pumunta siya rito para tulungan ka. Umupo si Elena sa sofa. Sa pinakamalayong dulo, yakap-yakap ang sarili. Ito na, ang simula ng katapusan. Binuksan ni Dr. Alcaraz ang kanyang briefcase at naglabas ng isang folder. Mrs. Reyes, panimula niya, ang boses ay malumanay, ngunit walang emosyon. I've been observing your case for a while now, based on the detailed accounts provided by your husband. And after what happened tonight, I'm afraid my initial diagnosis is confirmed. Hindi umimik si Elena. You are exhibiting classic symptoms of paranoia, coupled with severe anxiety and delusions of persecution. Pagpapatuloy ng doktor, binabasa ang mga salita mula sa isang papel na parabang binabasa niya ang isang listahan ng mga bibilhin sa palengke. Ang iyong pagtatago ng pangalawang telepono, ang iyong palaging pagdududa sa iyong asawa, ang iyong paglayo sa iyong mga kaibigan. Lahat ng ito ay tumuturo sa isang malalim na psychological imbalance. Ang bawat salita ay isang ganti ng martilyo. Pinupukpok ang pundasyon ng kanyang katinuan. Ginigipit nila siya. Ginagamit ang kanyang mga kilos para ipagtanggol ang sarili bilang mga sintomas ng isang sakit na hindi naman umiiral. What are you saying? Halos paos na tanong ni Elena. Si Marco ang sumagot. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay malamig. Mahal, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pekeng awa. May sakit ka at kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng pahinga. Mula sa isa pang folder, naglabas si Marco ng ilang piraso ng papel na may mga legal na marka. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Elena. Isang special power of attorney. Para makapagpahinga ka ng lubusan, nang walang iniisip, paliwanag ni Marco. Kailangan mong pansamantalang ipasa sa akin ang iyong kapangyarihan sa kumpanya. Ang iyong voting rights, lahat. Hanggang sa gumaling ka. Tumingin si Elena mula sa mga papel patungo sa mukha ni Marco at pagkatapos ay sa mukha ni Doña Esmeralda. Wala siyang nakitang awa. Wala siyang nakitang pag-aalala. Ang nakita niya lang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Nag-iisa siya. Ganap na nag-iisa. Wala siyang kakampi sa silid na ito. Wala siyang matatakbuhan. At kung hindi ako pipirma? Nanginginig niyang tanong. Ang malumanay na ekspresyon ni Marco ay naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas totoo, isang bagay na nakakatakot. Kung hindi ka pipirma, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at mapanganib. Wala akong magagawa, kundi isa publiko ang findings ni Dr. Alcaraz. I will have you committed to a private facility. Elena, isang lugar kung saan aalagaan ka nila ng mabuti. Isang lugar kung saan hindi mo na kailangang mag-alala sa kahit ano dahil wala ka ng kontrol sa kahit ano. Isang ultimatum, isang bitag na walang labasan. Alinman sa dalawa, isuko ang kanyang kapangyarihan o isuko ang kanyang kalayaan. Kinuha ni Marco ang isang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng mga dokumento. Ang puting papel ay tila sumisigaw sa kanya. Ang itim na pluma ay tila isang sandata na nakatutok sa kanyang puso. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang magandang bahay ay naging isang kulungan. Ang kanyang pamilya ay naging kanyang mga berdugo. Lahat ay nawala. Ibibigay ko sa iyo ang 5 minuto para magdesisyon, sabi ni Marco. Tumayo ito at muling pumunta sa tabi ng bintana. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hinihintay ang kanyang pagsuko. Lumipas ang 1 minuto, 2, 3. Ang bawat segundo
ay tila isang oras sa loob ng tahimik na sala. Tinitigan ni Elena ang dokumento sa kanyang harapan. Ang mga linya ng itim na tinta ay tila mga rehas na bakal na handang kumulong sa kanyang kinabukasan. Tinitigan niya ang plumang nakapatong dito, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ang sandata ng kanyang pagkatalo. Pagkatapos, isang bagay ang nagbago. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pagkabigo. Napalitan ito ng isang bagay na hindi inaasahan ni Marco, ni Doña Esmeralda. Isang kalmadong kislap, isang mapanganib na katahimikan, isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "You know what, Marco?" sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na ikinagulat ng lahat. "You're right. Masyado nang malaki ang isyong ito para pag-usapan lang sa sala." Tumayo siya, inayos ang kanyang damit. Bawat galaw niya ay puno ng bagong kumpiyansa. "I think we should discuss this properly. Sa isang mas angkop na lugar." Kumunot ang noo ni Marco. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti ng mas malapad si Elena. "I'm calling for an emergency shareholders meeting bukas ng umaga, sharp at 10. Isang tawa ang kumawala kay Doña Esmeralda. "At ano ang sasabihin mo sa kanila, Hija? Na nababaliw ka na?" "Sasabihin ko ang lahat," sagot ni Elena. Tinitingnan ng diretso ang kanyang biyenan. "At maniwala kayo sa akin, lahat sila ay gustong makinig." Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Bawat hakbang ay matatag at may layunin. Kinabukasan, ang conference room ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board at mga pangunahing shareholders ay nagbubulungan, nagtataka sa biglaang pagpapatawag ng pulong. Dumating si Marco at Doña Esmeralda na may kumpiyansa, binabati ang lahat na para bang sila ang may-ari ng buong mundo. Sa kanilang isipan, ito na ang huling yugto ng kanilang tagumpay. Si Elena ay isang desperadong babae na gagawa ng huling kahabag-habag na eksena bago tuluyang bumagsak. Pagpasok ni Elena sa silid, tumahimik ang lahat. Hindi siya ang babaeng kaawa-awa na kanilang inaasahan. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang paglakad ay puno ng awtoridad. Sa kanyang tabi, tahimik na naglalakad si Tyron. Bit-bit ang isang laptop. Umupo si Elena sa pinakadulo ng mahabang mesa, ang upuan ng chairman. "Good morning." Panimula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "I apologize for the short notice, but I assure you, what I'm about to present is of utmost importance to the future of this company." "Elena, let's not waste everyone's time," putol ni Marco. Tumatayo. "As you all know, my wife has been unwell. I believe this meeting is just a symptom of her." "Oh." "A symptom of what, Marco?" tanong ni Elena. Tinititigan siya ng diretso. "My paranoia? My delusions?" Tumayo siya. "You're right. Let's not waste time. Mr. Sandoval, if you please." Ikinonekta ni Tyron ang laptop sa malaking screen sa likod ni Elena. Ang unang lumabas ay mga larawan. Mga flight tickets ni Marco at Trixie papuntang Amanpulo. Mga litrato nila sa isang yate, nagtatawanan. Mga kopya ng bank statements ng mga offshore accounts. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid. Ang mukha ni Marco ay nagsimulang mamutla. "These are fabricated!" sigaw niya. "Really?" kalmadong tanong ni Elena. "Then maybe this is fabricated too." Nagiba ang nasa screen. Lumabas ang CCTV footage mula sa elevator ng Grand Majestic Hotel. Malinaw na magkayakap na pumasok sina Marco at Trixie at hinalikan pa ni Marco ang buhok ng dalaga bago sumara ang pinto. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Trixie, na nakaupo sa isang sulok, ay napayuko. Hindi makatingin sa kahit sino. "And for the finale," sabi ni Elena,
Ang kanyang boses ay tila isang patalim. Bago ninyo pag-usapan ang aking kalusugang pangkaisipan, pakinggan muna natin ang isang napaka-interesanteng usapan. Pinindot ni Tyrone ang isang button, at ang boses ni Marco at Trixie ay pumuno sa buong conference room. Paano si Elena? That's where the doctor comes in. She will be diagnosed with severe anxiety and depression. She will sign the papers willingly. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, habang ang buong plano, ang bawat maduming detalye, ay isiniwalat para marinig ng lahat. Ang tunog ng kanilang mga boses, puno ng kasakiman at pagtataksil, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Nang matapos ang recording, walang sino man ang gumalaw, walang sino man ang nagsalita. Lahat ng mata ay nakatuon kina Marco at Trixie. Ang kanilang mga muka ay hindi na maputla. Kulay abo na ang mga ito, ang kulay ng pagkatalo at kahihiyan. Si Doña Esmeralda ay nakaupo na parang isang estatwa, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. So, sabi ni Elena, binasag ang katahimikan. Let's talk about the future of this company. Mayroon pa bang gustong pagdudahan ang aking kakayahang mamuno? Bago pa man may makasagot, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama ang abogado ni Elena. Marco Reyes, Trixie Gomez, sabi ng isa sa mga pulis sa isang malakas at malinaw na boses. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit fraud and falsification of public documents. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinoposasan ng mga pulis ang dalawang taksil, habang ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwalang nakatingin, ang mga mata ni Elena at Tyrone ay muling nagtagpo sa gitna ng silid. Walang salitang namutawi. Ngunit sa isang bahagyang pagtango at isang maliit, proud na ngangiti mula kay Tyrone. Alam ni Elena ang lahat. Tapos na ang laban. At ang huling halakhak ay sa kanya. Ang balita ng iskandalo ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng 24 na oras, ang pangalan ng kanilang kumpanya ay nasa lahat ng business news sa bawat social media feed. Ngunit sa halip na maging sentro ng kahihiyan, si Elena Reyes ay naging simbolo ng katatagan at pagbibigay kapangyarihan. Pero sa likod ng mga kamera, sa likod ng mga headlines, ang katotohanan ay mas komplikado. Ang kumpanya ay nasira. Ang tiwala ng mga investor ay nayanig. Ang moral ng mga empleyado ay bumagsak. Si Elena ay hindi nagpahinga. Ang tagumpay sa conference room ay simula pa lang ng isang mas malaking laban. Ang mga sumunod na linggo ay isang walang katapusang serye ng mga pulong. Mga pulong sa mga abogado, sa mga accountant, sa mga department heads at higit sa lahat, sa mga nanginginig na investor. Paano namin kayo pagkakatiwalaan ulit? Tanong ng isang matandang investor sa isang tense na board meeting. Ang lalaking pinagkatiwalaan ninyo ay isang manloloko. Tumayo si Elena. Hindi natinag. Tama po kayo. Nagkamali ako sa pagtitiwala sa isang tao. Pero hindi po ako nagkamali sa pagtitiwala sa kumpanyang ito. Inilatag niya ang kanyang plano. Isang plano ng kompletong transparency. Isang plano ng pagbabago sa istruktura. Isang plano na hindi lang naglalayong ayusin ang pinsala, kundi gawing mas matatag ang kumpanya kaysa dati. Sa bawat hakbang ng daan, nandoon si Tyrone, hindi bilang isang manliligaw na nag-aabang sa gilid, kundi bilang isang tunay na kasosyo. Sabay silang nagpupuyat sa opisina, napapalibutan ng mga financial reports at mga tasa ng kape. Sabay nilang hinaharap ang mga mahihirap na tanong, nagbibigay siya ng payo, ngunit hindi kailanman nagdidikta. Iginagalang niya ang bawat desisyon ni Elena. Isang gabi, habang sabay silang nag-overtime, nakatulog si Elena sa sofa ng kanyang opisina. Ang isang financial statement ay nakapatong pa rin sa kanyang dibdib. Nagising siya nang maramdamang may kumot na ipinatong sa kanya. Nakita niya si Tyrone, nakatayo sa tabi niya. Tahimik na pinagmamasdan siya. You should rest, mahinang sabi nito. Hindi pa pwede.
sagot ni Elena. Bumabangon. Marami pa. Elena, sabi ni Tyron. Umupo ito sa tapat niya. The company is stabilizing. The worst is over. You need to take care of yourself too. Tumingin si Elena sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya ang pagod, ang bigat ng lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano, aminado niya. Hindi nagsalita si Tyron, ngunit ang kanyang presensya, ang kanyang tahimik na pag-unawa, ay sapat na. Sa piling niya, naramdaman ni Elena na ligtas siyang maging mahina kahit sandali lang. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang opisina. Si Doña Esmeralda. Wala na ang dating aura ng kapangyarihan. Ang mamahaling damit ay hindi maitago ang pangungulubot ng kanyang mukha. Ang mga mata nito ay namumugto. Elena, sabi nito, ang boses ay basag. Kailangan ng anak ko ng tulong mo. Ang kaso, ang piyansa. Tumingin si Elena sa babaeng minsan ay naging dahilan ng kanyang mga bangungot. Wala siyang naramdamang galit. Wala siyang naramdamang paghihiganti. Ang naramdaman niya lang ay awa. Wala na po akong magagawa para sa kanya, ma'am. Kalmadong sagot ni Elena. Pinili niya ang kanyang landas. At ngayon, kailangan niyang harapin ang mga consequences nito. Pero, pamilya ka pa rin. Giit ng matanda. Ang pamilya ay hindi naninira, ma'am. Ang pamilya ay hindi nagtataksil, sabi ni Elena. Tumayo. I'm sorry, pero tapos na ang koneksyon natin. Iniwan niya si Doña Esmeralda sa kanyang opisina, umiiyak. Hindi ito tagumpay para kay Elena. Ito ay isang malungkot na pagtatapos sa isang kabanatang kailangan ng isara. Nang gabing iyon, dumating ang balita. Si Marco at Trixie ay tinanggihan ng piyansa dahil sa bigat ng kaso ng large-scale fraud. Mahaharap sila sa maraming taon sa bilangguan. Pagkatapos basahin ang mensahe mula sa kanyang abogado, ibinaba ni Elena ang kanyang telepono. Hindi siya masaya. Hindi rin siya malungkot. Naramdaman niya ang kapayapaan. Nang pumasok si Tyron sa kanyang opisina para magpaalam, may dala itong 2 tasa ng tsa. Mukhang tapos na ang misyon ko rito, sabi ni Tyron. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. The company is in good hands. The queen is back on her throne. Nag-init ang mga mata ni Elena. Alis ka na? Babalik na ako sa pagiging isang tahimik na investor. Biro nito. Unless you need me to stay. Hindi kita kailangan para sa kumpanya. Mabilis na sagot ni Elena. Napayuko siya. Pero hindi niya matapos ang sasabihin. Pero ano, Elena? Malumanay na tanong ni Tyron. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang ikinukubli. Paano kung sabihin kong ayoko pang umalis ka? Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon ng negosyo. Ito ay puno ng isang bagong posibilidad, isang bagay na mas personal at mas nakakatakot. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalan ni Marco at Trixie ay unti-unti nang nalimot. Naging isang babala na lang sa mundo ng korporasyon. Ang kumpanya, sa ilalim ng pamumuno ni Elena, ay hindi lang nakabangon. Lumago ito ng higit pa sa inaasahan. Pumasok si Elena sa isang meeting room. Ang lahat ng department heads ay nakaupo na. Naghihintay sa kanya. Ngumiti siya. Good morning everyone, let's start. Sa loob ng 1 oras, siya ang namuno sa diskusyon ng may kumpiyansa at talino. Siya ay hindi na ang multo sa likod ng trono. Siya na ang reyna. Bawat salita niya ay may bigat. Bawat desisyon niya ay may direksyon. Ito ang tunay na siya. Ang babaeng matagal niyang itinago sa likod ng anino ng isang lalaki. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, nakasalubong niya si Tyron sa hallway.
may dalang kape. For the hardworking CEO, sabi nito, iniabot ang isang tasa sa kanya. Thank you, Mr. Sandoval, sagot ni Elena. Isang mapaglarong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanilang relasyon ay nanatili sa ganoong estado. Profesional, magalang, ngunit may hindi maikakailang koneksyon sa ilalim ng lahat ng ito. Si Tyron ay hindi kailanman nagmadali. Hindi siya kailanman nagpakita ng kahit anong intensyon maliban sa pagsuporta. Binigyan niya si Elena ng espasyo para paghilumin ang sarili, para muling buuin ang kanyang mundo nang walang anumang pressure. At iyon ang pinakamahalagang regalong natanggap ni Elena. Nang gabing iyon, pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, imbes na umuwi, nagmaneho si Elena papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, ang bywalk sa tabi ng dagat. Naupo siya sa isang bench, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay humahalik sa madilim na tubig. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Hindi niya kailangan ng lalaki para mabuo siya. Hindi niya kailangan ng pag-ibig para maging mahalaga. Buo na siya. Mahalaga na siya. Siya lang, sapat na. At sa pagtanggap sa katotohanan yon, naramdaman niyang handa na siyang muli. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Tyron. Hello, sagot sa kabilang linya. Busy ka ba? Tanong ni Elena. Hindi para sa'yo. Gusto mo bang kumain ng isaw? Narinig niya ang bahagyang pagtawa ni Tyron. Isaw? Oo, sa tabi ng dagat. My treat. Makalipas ang 30 minuto, magkatabi na silang nakaupo sa bench, kumakain ng isaw at barbecue mula sa isang street food vendor. Wala silang pinag-usapan tungkol sa trabaho, sa kumpanya, o sa nakaraan. Pinag-usapan nila ang mga paborito nilang pelikula, ang mga pangarap nila noong bata pa sila, ang mga simpleng bagay sa buhay. Salamat, Tyron, sabi ni Elena. Tumingin ito sa kanya. Para saan? Sa lahat. Tinulungan mo akong makuha muli ang kumpanya ko. Tinulungan mo akong makuha muli ang buhay ko. Ngumiti si Tyron. Hindi kita tinulungan, Elena. Sinamahan lang kita habang tinutulungan mo ang sarili mo. Ikaw ang gumawa ng lahat. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa puso ni Elena. Pagtitiwala, paghanga, at isang bagay pa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tinulungan mo akong mahanap muli ang sarili ko. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay mas seryoso na. Ngayon, gusto ko namang makilala ka. Hindi nagsalita si Tyron. Tinitigan lang niya si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na matagal na niyang itinatago. Isang pagmamahal na matiyaga, hindi mapilit, at totoo. Tumayo si Elena at nagsimulang maglakad sa tabi ng dagat. Sumunod si Tyron. Naglakad sila, magkatabi, hindi magkahawak kamay, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay puno ng isang komportableng katahimikan. Hindi na kailangan ng mga salita, hindi na kailangan ng mga pangako. Ang kwento ay hindi nagtapos sa isang kasal o sa isang engrandeng deklarasyon ng pag-ibig. Nagtapos ito sa 2 taong naglalakad sa tabi ng dagat, malaya, payapa, at handang magsimula ng isang bagong kabanata. Hindi dahil kailangan nila ang isa't isa para mabuo, kundi dahil pinili nilang ibahagi ang kanilang kabuuan sa isa't isa. Tumingin si Elena sa alon at pagkatapos ay kay Tyron. Ngumiti siya. Isang ngingiti na totoo, malaya, at puno ng walang hanggang pag-asa. Ito ang simula. Ang tunay na simula. At dito nagtatapos ang kwento ng muling pagbangon ni Elena. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang bawat segundo na inyong inilaan ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang pagsulat sa kwento ni Elena
ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng pagtataksil, sa pinakamasakit na anyo ng pighati, at sa huli, sa pinakamaliwanag na sinag ng pag-asa. Naramdaman ko ang kanyang galit, ang kanyang sakit, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas. Ang kwentong ito ay isang paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang ating halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa pagmamahal ng ibang tao. Na kahit gaano pa tayo kadurog ng nakaraan, may kakayahan tayong bumangon mula sa sarili nating mga abo, mas matatag at mas buo kaysa dati. At isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nang aagaw ng iyong liwanag. Ito ang tumutulong sa iyo na lalo pa itong pagningningin. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Sino sa mga tauhan ang pinakanakaugnay sa inyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Hanggang sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat.